Exodus chapter 33, beginning at verse 19. Sabi po ng Biblia in Exodus 33, verse 19, Sumagot ang Panginoon, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko, at ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon. Mahabag ako sa gusto kong kahabagan, maawa ako sa gusto kong kaawaan, pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha, dahil walang taong nakakita sa mukha ko nang nabuhay. Or in English, but he said, you cannot see my face, for no one may see me and live. So dito, nakikita ho natin that talagang totoo ang sinasabi ni Juan. No one has seen God at any time. Nang ibig sabihin, no one has seen the full glory of God face to face at nabuhay. Kaya makikita ho natin dito kahit si Moises, ang tagapamagitan ng kautusan, the mediator of the Old Covenant, hindi siya makaharap po sa Diyos face to face in all of its glory. Pero, maaari ho natin tanungin, Brother Josh, nabanggit po ninyo, Moses could not see God face to face. Pero bakit nakalagay sa ibang teksto ng Biblia that Moses talked to God face to face? Anong ibig sabihin po nun? Well, here's an interesting fact. Basahin po natin ang aklat ng Numbers chapter 12. Numbers chapter 12, and let us begin here in verse 6. Numbers chapter 12, verse 6. Tignan niyo po. Sabi po ng Biblia sa talatang 6, Sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ito. Kung may propeta ako na nasa inyo, nakikipag-usap ako sa kanya sa pamagitan ng pangitain at panaginip. Verse 7, Pero hindi ako ganoon makipag-usap ako sa aking lingkod na si Moises, na mapagkakatiwalaang pinuno ng aking mga mamamayan. Verse 8, Kung makikipag-usap ako sa kanya para magkaharap lang kami, dahil ang aking sinasabi sa kanya ay malinaw talaga. Parang nakikita niya ako. Kaya bakit hindi kayo natakot magsalita na masama laban sa aking lingkod na si Moises? Or in English, with him, verse 8, I speak face to face. So here's another question. Sinabi po kanina, walang makakita sa aking mukha na hindi mamamatay. Pero si Yahweh din ang nagsabi sa aklat ng Bilang 12, kapag nakikipag-usap po siya sa kanyang mga lingkod, nakikipag-usap po siya sa pamagitan ng panaginip o pangitain. Pero pagdating kay Moises, ayon po sa English, he speaks to him face to face. Is there a contradiction? The answer is no. Dahil sa ating English translations, nakalagay face to face. Pero sa original, ayon po sa Hebreo, ito po ang literal. Mouth to mouth. I speak to him mouth to mouth. Pe. Sa original. So bakit po isinalin po ito face to face? Bakit hindi na lang po mouth to mouth? Dahil ang ibig sabihin po ng salitang mouth to mouth in the Hebrew idiom is this: I speak to him directly, like a person speaking directly face to face. Pero ang literal po nito, mouth to mouth. Dahil ang konteksto po ng Bilang 12 is, paano po naiiba si Moises sa mga ibang propeta? Pagdating sa ibang propeta, it's through visions, it's through dreams. Pero pagdating kay Moises, it's direct. Mouth to mouth. Line by line, edge to edge. So ngayon, walang contradiction po dito. At kahit po nung nangusap po si Moises sa Panginoon, may I see your glory, hindi ipinakita ng Diyos ang kanyang mukha. Ang ipinakita po niya is his back parts. And even the back parts na nakita po ni Moises,
The Bible says, His face started to shine. Dahil po sa glory ng ating Panginoon. So kung sa back parts pa lang, nag-shine na ang mukha ni Moises, how much more kung nakita po niya the fullness of God's glory. Ito po ay nagpapahiwatig that in the Old Testament, dahil ang itinuturo po ng kautusan is do. Pero hindi nila magawa. Under the Old Covenant, walang makakita, walang makatingin sa mukha po ng Diyos sa ganong klaseng kalagayan at estado. Kaya madalas po natin makikita sa Biblia na ang Diyos po ay nagtatago sa gaytong paraan. Basahin po natin aklat ng Salmo 97. Psalm 97, beginning at verse 1. Anong ibig sabihin na ang Diyos po ay nagtatago? Hindi nagtatago dahil po siya'y natatakot, kundi dahil po tayo ay mamamatay. Psalm 97, beginning at verse 1. Sabi po ng Biblia, ang Panginoon ay nag-ahari, kaya magalak ang mundo, pati na ang mga isla. Napapalibutan siya ng makakapal na ulap at nag-ahari ng may katwiran at katarungan. In English, the Lord reigns. Let the earth be glad. Let the distant shores rejoice. Clouds and thick darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. So dito, napakalinaw mga kapatid, ang Diyos po ay nagtatago in the sense of invisibility. Hindi siya nagpapakita in all of His glory. The Bible says He is covered by clouds, which is another way of saying, if He were to show Himself in all of His glory, mamamatay ho tayo. Kaya tuwing po makikita po natin sa Mount of Sinai, tuwing nakikipag-ugnayan po ang si Yahweh kay Moises, bumababa po siya in dark clouds. Not in full glory. Dahil mamamatay si Moises at pati na rin po ang mga Israelita. So dito, napakalitaw, kitang-kita ho natin mga kapatid, na totoo ang sinasabi ni Juan, wala pang nakakita sa Diyos in all of His glory kahit kailan. Pero anong connection po nun kay Jesus? Dahil kung sa lumang tipan, ang pinakadakilang propeta po nila ay si Moises. Kung si Moises po mismo na ibinigay sa kanya ng Diyos ang kautusan upang maibigay sa mga Israelita ay hindi makatingin sa Diyos. Ang tanong ho dito, sino ang karapat-dapat makatingin sa Diyos? Sino ang pwede mag-represent sa Diyos? Sino ang pwede magpahayag patungkol po sa Diyos in all of His glory? Ito ang rason kung bakit po sinabi ni Juan, as I read verse 18, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang buktong na anak, na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Now, in your English translation, mga kapatid, nakalagay po dito, no one has ever seen God at any time, but the only begotten Son. Kung ang gamit po ninyo is King James, only begotten Son. Kung meron kang ibang translation, maari only begotten or only Son. Pero it is interesting dahil kung meron po kayong ibang English translations, tulad po ng NASB o yung mga ibang formal translation, ang nakalagay po dito, only unique God. Only begotten God. Na bakit po ganon? Kasi nakalagay po dito, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang buktong na anak na Diyos din nga. O sa ibang salin, ipinakilala po siya sa atin ng kanyang unique and only Son, who is God, or only unique God. So alin po sa dalawa ang tama? Sa King James translation, bakit po meron po silang only begotten Son? Is because yung mga manuskrito na kanila po ginamit o mga panahon po na yon is very late. Pero recently, nagkaroon po ng discovery of two early manuscripts na kung tawagin po Papyrus 66 and Papyrus 75.
Ang mga manuskrito po na ito ay bumabalik to the 3rd century. Very early manuscripts. At yung mga manuskrito po na yan para sa John 1:18 does not say only begotten Son. Ang nakalagay, monogenes theos. Only unique God. Only begotten God. Pero maaari ho natin tanungin, bakit po yung mga ibang translation, nakalagay pa rin po sa kanila, only begotten Son. Ito po ang rason. Kung babasahin po natin on John chapter 3. Dito po tayo sa John chapter 3. Talatang 16 hanggang 18. John 3:16 to 18. Nakalagay po dito. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumasampalatay sa kanya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And then, if you go to verse 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. In the name of God's one and only Son. So dahil po sa John 3:16 and verse 18 at sa mga ibang teksto po na isinulat ni John na nakalagay begotten Son, ang mga taga-kopya, maaari, nung binabasa po nila yung mga sinaunang manuskrito that go all the way to the 3rd century, sinasabi nila parang, bakit theos? Bakit God ang nakalagay dito? Dapat Son, hindi dapat God. So ang ginawa po nila, dahil po sa nakalagay sa John 3:16 and verse 18, and as well 1 John 4:9, all of them say begotten Son. Ang sabi ng mga taga-kopya, baka hindi theos ang nakalagay dito. Baka hindi God ang nakalagay dito. Baka nagkamali lang yung iba, ilagay na lang natin Son. Kaya mapapasin po natin in our translations nakalagay, wala pang nakakita po sa Diyos kahit kailan. Pero ipinakita niya sa atin through means of His only begotten Son. Pero that being said, Pastor, ano po ang tama? Kung yung dalawang manuskrito po natin, as early as 3rd century, and with the witness of church fathers, ay nagpapahiwatig na ang original na reading is, no one has seen God at any time, but the unique and only God has seen Him. Then yung tamang rendering po dito is, instead of only begotten Son, only unique God ang tamang basa po sa John 1:18. So ngayon, maaari ho din natin tanungin, kung only begotten God or only unique God ang original, parang medyo out of place. Hindi ho mga kapatid. Dahil kung natatandaan po natin sa ating pag-aaral sa John 1 verse 1, nakalagay, nang pasimula, nariyan na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Natapos po ang John 1:1 sa ang salita ay Diyos. Pero natapos din po ang introduction ni John sa talatang 18, si Jesus is the only unique Diyos. So kung nagsimula po siya sa Diyos at natapos po siya sa Diyos, ito po ay bumubuo na tinatawag po inclusio. Nang ibig sabihin, itong salita na nagbibigay liwanag, itong salita na nagbibigay buhay, itong salita na may kapangyarihan na lumikha, itong salita na nagkatawang tao, itong salita na nagpahayag patungkol sa Diyos Ama in all of His glory, siya ay Diyos. Siya ay Diyos. In other words, this Jesus na ating po binabasa, He is the revelation of God. Si Moises is not the revelation of God dahil hindi niya nakita ang Diyos in all of His glory. Si Isaiah is not the revelation of God. Nakita po niya yung garment ng Panginoon habang siya'y nakaupo sa trono. Pero siya mismo ang nagsabi, maruming tao ako. Maruming tao ako.
Kahit ang mga Israelita, they cannot be the mediator or the revelation of God. Dahil hindi nila nakita ang Diyos in all of His glory. Sila po ay nakatakip ang kanilang mga mata. They would bow the knee before Him and they would tremble. Pero itong Jesus, itong salita na isinugo po ng Diyos, He is the revelation of God. And do you know what that means, mga kapatid? Revelation of God. It means God needs an agent na magbibigay ng isang perpektong modelo, isang perpektong representation kung sino siya. Kung titignan po natin ating mga buhay, mga kapatid, we lie, we have unforgiveness, nagkakasala po tayo. So we cannot represent God perfectly. Si Moises, he could not be the representation of God. Bakit po? Dahil siya mismo ay hindi nakasunod sa Panginoon. At hindi rin siya nakapasok into the promised land. Ganoon din po for Abraham. He lied. David, he committed adultery. Samson, he was a fornicator. Noah, he was a drunkard. Hindi sila pwede maging representatives ni Yahweh to perfection. Kaya kailangan dumating ang agent ng Diyos, ang ikalawang persona ng banal na Trinidad, na walang iba kundi si Jesus. Kaya sabi po dito, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang buktong na anak na Diyos din niya. Now here's what's interesting, mga kapatid. Nung binasa po natin ang John, lalo na po dito sa talatang 12, ang nakalagay po dito sa talatang 12 ay, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So in one sense, si Kristo, He is the Son of God. Pero in another sense, tayo po ay anak din ng Diyos. Pero the question is, paano po naiiba, paano po nagiging unique ang pagiging anak ni Kristo bilang anak ng Diyos kaysa ho sa atin? Dahil sabi na nga po ni John, sa lahat ng sumampalataya at tumanggap kay Jesus, ay naging anak ng Diyos. So we are children of God. We are sons of God. Pero si Jesus, ang tawag po sa Kanya, the unique Son. Bakit po siya unique? Unang-una, mga kapatid, siya po ay Diyos. Pangalawa, siya po ay nagmula sa langit. Sabi ng Biblia, nariyan na po ang salita at kasama ng salita ang Diyos. Kailanmay hindi po natin nakasama po ang Diyos from eternity. Kailanmay hindi po natin nakita o nasaksihan na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa in all of its details. Pero itong Jesus, nandun siya. Itong Jesus, kasama niya ang Ama, bago pa man itatag ang langit at lupa. So yes, totoo mga kapatid, tayo po ay mga anak ng Diyos. Pero yung pinaka-anak ng Diyos talaga, what makes Him unique, what makes Him special, is at kasama po niya ang Ama from the very beginning. Kaya para po sa mga theologians, meron po doktrina na kung tawagin, the eternal generation of the Son. At ano pong ibig sabihin ng katuruan, the eternal generation of the Son? It's a teaching that teaches, mga kapatid, that before Jesus Christ became in the flesh, ang kanyang tungkulin, ang kanyang gampanin ng pagiging anak ng Diyos ay nakaplano na bago pa man likhain ang mundo. At hindi lang po yun, kasama na po niya ang Ama from the very beginning. So dito ho natin nakikita that si Kristo ay hindi pwedeng maging tao lang, o anghel, o isang special na propeta. But the Bible says He is the unique Son. He is the unique God, begotten. Siya po ang kaisa-isang buktong na anak. Ngayon, sabi din po ng Biblia po dito, ipinakilala siya sa atin.
Anong ibig sabihin po ng salitang ipinakilala? Ang ginamit po dito na salitang ipinakilala po sa atin is from the Greek word exegeomai. At ang ibig sabihin po ng salitang exegeomai is to interpret, to explain, to reveal. Narinig niyo po ba yung English word exegesis? Doon po nagmula yung salitang ginamit ni Juan dito. In other words, we can put it this way. Wala pang nakakita po sa Diyos kahit kailan. Ngunit, itong unique God exegeted, interpreted, explained to all of its fullness kung sino po ang Diyos Ama. Now, it is interesting as well, mga kapatid, na mapapansin po natin, sa Biblia, ang Diyos po ay Espiritu. Ang Diyos po ay nananahan po sa liwanag na hindi malapitan po ng mga tao. Ang Diyos po ay banal. Ang Diyos po ay 3 persona. Pero bakit po natin nalaman yon? Bakit po natin nakilala na ang Diyos bilang isa ay 3 persona? Dahil po ipinakita ho sa atin ng kanyang anak. We would not have known about the Trinity unless Jesus revealed it. Paano ho natin nakilala na may banal na Espiritu? Because of Jesus. Bakit po natin tinatawag ang Diyos bilang Ama in the New Testament? Dahil yan ay ipinakilala sa atin ni Jesus. Bakit po natin alam that a man cannot enter heaven unless he goes through Christ? Dahil yan ay tinuro ni Jesus. So in other words, lahat ng katuruan ng bagong tipan, lahat ng nilalarawan ng lumang tipan, hindi ho natin maintindihan ang mga bagay na yan kung hindi ipinunyag ni Jesus sa atin. Halimbawa, anong nilalarawan ng templo sa lumang tipan? Kung hindi buwaba si Kristo, hindi natin malalaman. Anong nilalarawan ng mga handugan, ng mga handog sa lumang tipan? Mga kordero, mga kambing. Anong nilalarawan ng mga yan? Kung hindi buwaba si Jesus, hindi natin malalaman yung kahulugan. O yung sinasabi sa Deuteronomio, sumpain ng sinuman maipako sa kahoy. Hindi rin doon natin makukuha ang nilalarawan po niyan kung hindi ipinakita sa atin ni Jesus. Or what about the manna that fell from heaven? We would not know the meaning of that kung hindi buwaba si Jesus. In other words, ang nais ipresenta po ni Juan po dito, you want to know God? Gusto mo maunawaan ang nilalarawan ng lumang tipan? You want to understand ang aking kalooban? Gusto mo makita ang aking pag-uugali? Kung anong kinamumuyan ko? Kung ano yung gusto ko? Kung ano ko ang nais kong gawin sa inyo? Look at my son, Jesus. He is the perfect representation of who I am. Now, in human terms, kung titignan po natin ang ating mga anak, nakikita natin ang ating mga ugali sa kanila. Ako, kapag nakikita ko si Jasmine, kitang-kita ko ugali ko sa kanya. Magkamukha po kami. Parehas po kami makulit. So, kitang-kita ko talaga that hindi ko may kakila, anak ko yan. Pero kung hindi ko kaugali, hindi ko kamukha, hindi niya ginagawa yung ginagawa ko, wala kami relasyon whatsoever, hindi ko siya kadugo, hindi ko siya anak. Now, when we look at Jesus, God is holy. Jesus is holy. God is righteous. Jesus is righteous. God hates sin. Jesus hates sin. God is eternal. Jesus was eternal. God is creator. Jesus is creator. Sabi po sa John 5, kung ano yung ginagawa ng Ama, nagagawa din ng anak. Kung bumubuhay ang Ama, bumubuhay din ang anak. Kung nagliligtas ang Ama, nagliligtas din ang anak. Anong ibig sabihin nun? He is the Word of God. He is the perfect revelation, representation of God. So when the Bible says, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, ngunit ipinakita sa atin ng kanyang anak na Diyos din nga.
Ang ibig sabihin po niyan, everything that we want to know about God, makikita mo kay Jesus. Now here is what is very scary mga kapatid. May mga tao na makakausap po natin. I believe in God. Hindi ko lang tinatanggap si Jesus. Well, you haven't seen God then. Naniniwala naman ako sa Diyos. I'm just not ready to serve Jesus. Hindi mo pa nakikita ang Diyos. Dahil kapag sinabi natin, naniniwala tayo sa Diyos, pero ayaw natin tanggapin si Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas, hindi pa talaga natin nauunawaan kung sino si Jesus at sino ang Diyos. Kaya mapapansin po natin, lagi binabanggit ng Biblia, sa ganitong paraan ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Bakit hindi nakalagay, sa ganitong paraan ipinakita ni Jesus? Bakit laging Diyos? Because ang Diyos ay Espiritu. At para malaman ng mga taong mortal ang pagmamahal ng isang banal na Diyos, isinugo niya ang kanyang salita na nagkatawang tao. You want to know how much God loves you? Look at Christ and the cross. Binugbog siya dahil mahal ka ng Diyos. Isinumpa siya dahil mahal ka ng Diyos. He was on the cross for 6 hours dahil mahal ka ng Diyos. Minsan sinasabi natin, hindi ko paniniwala na mahal ako ng Diyos hanggat wala ako nararamdaman. Look to the cross. Well, Pastor, how do I know banal ang Diyos? Look at the cross. Ang sabi ng Biblia, no si Kristo po ay naipako sa krus, at 12 in the afternoon, nandilim ang kalangitan. Because God's Word demonstrated what God feels. Nung umiiyak po si Kristo para kay Lazarus, Jesus wept. You want to know how God feels kapag ang kamatayan ay naghahari sa atin? Look at Jesus, He wept. How does God feel sa mga tao na liligaw? Sa Mateo 9:36, ang sabi po doon, nung makita ni Kristo ang mga tao ay naliligaw bilang mga tupa na walang pastol, He was moved with compassion. Ano nararamdaman ng Diyos kapag hindi tayo sumusunod? Look at Jesus. He flipped the tables. Nagalit siya sa leper. How does God feel about Satan? Look at Jesus. He destroyed sin. How does God feel about death? Look at Jesus. He rose again to defeat death. If you want to know what God feels, look at Jesus. Kaya sabi po ng Biblia dito in John 14, kung ating po babasahin, John chapter 14, talatang 7. Paano ho natin mapapatunayan at lahat ng nararamdaman, ninanais ng Diyos ay matatagpuan kay Kristo? John 14 verse 7, sabi po ng Biblia, kung kilala niyo ako, kilala niyo rin ang aking Ama, at ngayon nga ay nakikilala at nakikita niyo na siya. Sinabi ni Felipe sa kanya, Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama, at sapat na iyon sa amin. Sumagot si Jesus, Felipe, ang tagal na nating magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo nasabing ipakita ko sa inyo ang Ama? Then in John 6, verse 46, John chapter 6, verse 46, it's very clear in the Holy Scriptures. John 6, verse 46, sabi po dito, hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ako lang na nagmula sa Diyos Ama ang nakakita sa Kanya. So dahil po si Jesus ay nagmula sa langit, at dahil po si Jesus ay Diyos din, hindi isusugo ng Panginoon ang hindi po niya kauri. Hindi niya isusugo si Michael. Michael is an archangel. Michael is a mighty angel.
But Michael is not God. Hindi rin po pwede po si Gabriel. Si Gabriel, mataas na po ang kanyang tungkulin. He has a high position. Sabi ng Biblia, he stands at the presence of God. That's a very high position. Pero hindi siya Diyos. Pero itong Jesus na ipinanganak in a manger's inn, in Bethlehem, he represented God the Father. Kaya nga mga kapatid bakit madalas na binabanggit po ng bagong tipan? Si Jesus ang ating pag-asa, si Jesus ang ating pag-asa. Dahil kung ang church ang ating pag-asa, we fall short. Kung si Moises ang ating pag-asa, we fall short. Mismo si Moises ang hindi nakapasok sa promised land. Kailangan po natin someone who is worthy, who is perfect, who is righteous, walang kapintasan, kailan may hindi nagkasala. And that is Jesus. Kaya siya po ang mediator of the new covenant. Bukod pa ho dito, in John chapter 12, kung ating po babasahin, John 12, talatang 45, John chapter 12, verse 45, sabi po ng Biblia, "At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Naparito ako bilang ilaw ng mundo upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay hindi na manatili sa kadiliman. The one who looks at me is seeing the one who sent me. I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness." Mga kapatid, now that we know and understand kung sino po si Jesus, ano naman po ang connection po niya sa atin? Well, paano po napatunay ni Jesus na siya po ay sinugo ng Ama? He lived like God the Father. His lifestyle was like God the Father. Kaya hindi ma-deny ng mga tao, this man came from God. Pero anong connection po nun sa atin? Kapag sinabi ko ako'y Kristiyano at tayo po ay sinugo ni Kristo, pero ang buhay po natin ay hindi katulad ni Kristo, anong mensahe ang binibigay natin sa mundo? Ganyan ba si Jesus? Ganyan ba ang Kristiyano? Mahilig magchismis. Ayaw magpatawad. At ano pa yung mga kabastusan na ginagawa? Ganyan ba si Kristo? Pero si Jesus, iba, sabi niya, kapag nakita mo na ako, nakita mo rin yung nagsugo sa akin. So sa tulong po ng banal na Espiritu, kapag tayo po ay namumuhay sa kanyang diwanag, hindi tayo ang nakikita ng mga tao, kundi yung nagsugo sa atin. Yan ang representation ng ating Panginoon. He's revealing, representing God the Father. Pero sa atin mga kapatid, who do you represent? Who do I represent? Do we represent Christ? Do we represent ourselves? Sabi po dito, wala pang nakakita sa Diyos kahit kailan. Ngayon, sa mga taong hindi Kristiyano, they've never heard the gospel, they don't know anything about Christ. Anong mensahe ang maibibigay mo sa kanila? Gamit salita at buhay. Si Kristo, hindi lang po siya puro salita lang. He also has a lifestyle na nagpapatunay. He is sent from God. And He is God. How about for us, mga kapatid? Who do we represent? Pagdating po sa loob ng tahanan, sino ang nakikita na ating mga asawa? Sino po nakikita na ating mga anak? Pagdating sa trabaho, sino nakikita na mga katrabaho natin? Tayo o si Kristo? May naiiba o hindi naiiba? Kaparehas po ba natin sila o hindi kaparehas? No one has seen God at any time. No wonder why sinabi ng Biblia, we are the light and salt of the earth because of our union with Christ.
Kaya mga kapatid, napaka-importante na makuha po natin ang kahulugan po nito. Because if we are in Christ, sa tulong po ng Diyos Espiritu Santo, we need to live the way Jesus lived. Kaya tingnan niyo po sinasabi dito sa unang Juan 2, unang Juan Kapitulo 2, talatang 4. 1 John chapter 2, beginning at verse 4. Napakalinaw, sabi po ng Biblia. Unang Juan 2:4. Ang nagsasabing, nakikilala niya ang Diyos ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Verse 5. Ngunit sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. At sa gaytong paraan natin malalaman na tayo'y nasa kanya. Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. Again, in English, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Now, right before we come to a close, mga kapatid, ano ba ang nais ibigay sa atin ni John sa kanyang introduction, sa kanyang prologue? Well, nais po niya ipakita po that Moses, the Old Testament, and the law ay hindi sapat para maibigay kung sino ang Diyos in all of its glory. Pangalawa, hindi sapat ang lumang kasunduan na makapagligtas, makapagbigay access sa Diyos. Kaya kung mapapasin po natin, kung si Moises ang sumulat ng Genesis, ano po yung first words niya? In the beginning. Pero sa bagong tipan, anong first words ni John? In the beginning. Under Moses, creation, pero nagkasala si Adan. Under the New Testament, in the beginning, dumating ang huling Adan at nakapagbigay ng kaligtasan. Under the Old Covenant, kamatayan. Under the New Covenant, buhay na walang hanggan. Under the Old Covenant, hindi makita ni Moises ang mukha ng Diyos. Under the New Covenant, kasama ni Jesus ang Diyos at siya ang nagpakita sa atin kung sino ang Diyos. In other words, in the Old Covenant, puro old creation yan. Walang sa luma ang makapasok sa bagong langit at bagong lupa. Pero under the New Testament, ang lahat na kay Kristo ay binago. At ang kanilang destinasyon balang araw ay bagong langit at bagong lupa. In other words, mga kapatid, what we need is a revelation from God. At yung revelation po na yan ay si Jesus. Kaya hindi tayo naniniwala na may mga bagong apostol ngayon o may mga canonical na propeta na nagpapayag pa rin ang Diyos sa kanila ng panibagong revelation. Bakit po? Dahil si Kristo na ang final revelation ng Diyos. Kaya huwag tayo maniniwala, oh, there's a new prophet. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Pero kung yung sinasabi po niya ay wala sa Biblia, kung may mga panibagong apostol na nagdadagdag sa Biblia, mga sinungaling po sila. Paano ho natin alam, mga kapatid, na sarado na ang revelation ng Diyos? Dumating na si Jesus. Dumating na siya. Lahat ng kailangan po natin malaman patungkol sa Diyos ay na kay Kristo. Kaya tignan niyo po ang Hebreo 1 at dito na po tayo magtatapos. Hebreo 1, talatang 1. Bakit hindi na natin kailangan tanggapin pa that there's brand new revelation na binibigay ng Diyos sa pamagitan ng mga so-called apostles and prophets? Dahil ay po sa Hebreo 1:1 hanggang pababa, sabi po dito, Hebrews 1 verse 1 and following. Noong una, referring to the Old Testament, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamagitan ng mga propeta. Verse 2, ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Sa pamagitan niya nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Sa Kanya
makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos, ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihan Diyos doon sa langit. Sa makatawid, mga kapatid, paano ko malalaman na ako po ay nasa Diyos? Did you surrender your life to Christ? How do I know that I'm living for God? Do you live like Jesus? Do you obey Jesus' words? Minahal ni Kristo ang salita ng Diyos. Dapat din po natin mahalin. Masipag si Kristo para sa kaharian ng Diyos. Dapat ganun din po tayo. Nakatoon ang isip at puso ni Kristo sa kalooban ng Ama. Ganoon din dapat tayo. Inuna ni Kristo ang kaharian ng kanyang Ama. Ganoon din dapat tayo. Kung ano si Kristo, dapat ganoon din po tayo sa tulong ng banal na Espiritu. Jesus is the revelation of God. You want to know God, you must come to Christ. You want to live with God, you must go through Christ. You want to enter God's kingdom, you must accept Christ. Si Kristo at hindi si Moises ang tagapamagitan ng bagong kasunduan. Jesus Christ is the word and revelation of God. Kaya sa kanyang pagbabalik, ang nakita ni Juan sa isang pangitain, nakita po niya na may nakasakay sa kabayong puti, ni may mga ilang titulo na nakasabit po sa kanya. At isa po doon ay hindi lang po King of Kings and Lord of Lords, pero nakalagay po sa kanyang tadyang, ang sabi po ng Biblia, the Word of God. Bakit po? Because at the first coming of Jesus, ipinakita po niya who God is as Savior. But at His second coming, ipapakita po niya who God is as Judge. Habang tayo po ay nabubuhay, tanggapin natin ang revelation ng Diyos bilang tagapagligtas. Dahil sa kanyang ikalawang pagbabalik, He will come as the revelation of God as Judge and Justice. Walang ititirang buhay. Lahat ng tumanggi sa revelation ng Diyos bilang tagapagligtas, mararanasan po nila ang revelation ng Diyos bilang hukom para sa kanila. Jesus Christ is the revelation of God, and He is worthy to be worshipped. As we pray,